Pamumuhay sa mga huling araw. Ano ang mga dapat kong malaman? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Madalas na nakakaramdam ng agam-agam ang mga taong nag-iisip tungkol sa kinabukasan. Gayunman, hindi natin kailangang makaramdam ng takot sa tuwing iisipin ang hinaharap. Para sa mga taong nakakilala sa Diyos, ang kanilang pananaw tungkol sa kinabukasan ay may pagkasabik at ginhawa. Halimbawa, sa paglalarawan ng isang babae na may pananampalataya at tiwala sa Diyos, ayon sa Kawikaan 31:25, wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Dalawang pangunahing pananaw ang dapat tandaan tungkol sa hinaharap. Una, ang Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat at may kontrol sa lahat ng bagay. Alam niya ang mga mangyayari sa hinaharap at ganap ang kanyang kakayahan upang pamahalaan ang mga mangyayari. Sinasabi sa Biblia, "Dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin at isasagawa ko ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad." Isaiah 46:9-11. Ang ikalawang bagay na dapat nating tandaan tungkol sa hinaharap ay may balangkas ang Biblia ng mangyayari sa katapusan ng mundo o sa mga huling araw. Sapagkat ang Biblia ay naglalaman ng mga pahayag ng Diyos sa sangkatauhan at dahil alam ng Diyos ang mga magaganap at Siya ang may kontrol sa mga mangyayari, tulad ng nabanggit sa Isaiah 46:9-11, nangangahulugan ito na maaari nating paniwalaan ang mga kaganapan na sinasabing mangyayari ayon sa Biblia. Tungkol sa mga hula sa hinaharap, sinasabi sa Biblia, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. 2 Pedro 1:21. Hindi maikakaila ang katotohanan na hindi tulad ng mga maling hula na ginawa ng ibang mga relihiyon o ng mga individual tulad ni Nostradamus, ang Biblia ay hindi kailanman nagkamali. Sa bawat sandali na ang Biblia ay nanghula sa mga magaganap sa hinaharap, ang mga kaganapan ay nangyari ng eksakto tulad ng sinabi sa banal na kasulatan. Sa pagsasaalang-alang kung paano mauunawaan at mamumuhay sa mga huling araw, dapat sagutin ang tatlong tanong na ito. Una, paano ko dapat bigyang kahulugan ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa hula ng Biblia sa mangyayari sa hinaharap? Ikalawa, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga pangyayari sa mga huling araw? Ikatlo, paano makakaapekto sa paraan ng aking kasalukuyang pamumuhay ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa hinaharap? Paano unawain ang mga hula sa Biblia? May ilang pananaw kung ano ang mga pamamaraan na dapat gamitin sa pangunawa sa mga sitas sa Biblia tungkol sa mga huling araw. Bagamat may mga kilalang taong yumayakap sa iba't ibang paniniwala, mayroong katuwiran sa pagsasabi na ang mga hula sa Biblia ay dapat bigyang kahulugan, una, sa literal na paraan, ikalawa, sa may pananaw na futurista o panghinaharap, at ikatlo, ang tinatawag na premillennial na paraan. Ang panghihikayat sa isang literal na pagpapakahulugan ay ayon sa literal na katuparan ng mahigit sa 300 mga hula patungkol sa unang pagdating ni Kristo. Ang mga hula tungkol sa kapanganakan, buhay, pagkakanulo, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli ng Mesiyas ay hindi natupad sa paraang alegorya o sa isang espiritual na paraan. Si Jesus ay literal na ipinanganak sa Bethlehem, gumawa ng mga himala, ipinagkanulo ng isang malapit na kaibigan kapalit ng 30 pirasong pilak, ipinako ang kanyang mga kamay at paa, namatay kasama ng mga magnanakaw, inilibing sa libingan ng isang mayaman, at nabuhay na mag-uli 3 araw pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang lahat ng mga detalyeng ito ay hinulaan daan-daang taon bago pa ipanganak si Jesus, at ang mga hulang ito ay literal na natupad. At habang may simbolismo na ginagamit sa iba't ibang mga hula, halimbawa mga dragon, mga kabayuhan at iba pa, ang lahat ng mga ito ay naglalarawan sa mga literal na tao o mga kaganapan sa halos parehong paraan tulad ng si Jesus ay binabanggit bilang isang leon o isang tupa.
Patungkol sa pananaw na futurista o panghinaharap, malinaw na ipinapahayag ng mga aklat ng hula sa Biblia, gaya ng aklat ng Daniel at Pahayag. Ang mga ito ay naglalaman ng hindi lamang mga nakalipas na pangyayari ng mga makasaysayang kaganapan, ngunit gayon din ng mga hula ng mga kaganapan sa hinaharap. Matapos bigyan si Juan ng kanyang mensahe para sa iglesia sa kanyang panahon, nakatanggap siya ng mga pangitain tungkol sa kung ano ang magaganap sa mga huling araw. Si Juan ay inutusang, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga darating na mga pangyayari. Pahayag 4.1. Marahil, isang mas matibay na argumento para sa isang pananaw na futurista o panghinaharap ay ang mga pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12 at 15 na tumutukoy sa lupain ng Israel. Sapagkat ang tipan ng Diyos kay Abraham ay walang kondisyon at ang kanyang mga pangako ay hindi pa natutupad sa kaapu-apuhan ni Abraham, kung kaya't ang isang pananaw na futurista o panghinaharap tungkol sa mga pangako sa Israel ay kinakailangan. Panghuli, hinggil sa mga hula na binibigyang kahulugan ayon sa isang premillennial na paraan, nangangahulugan ito na una, ang iglesia ay madadagit o mararapture at pagkatapos, ang mundo ay makakaranas ng 7 taon ng kapighatian at pagkatapos, magbabalik si Jesucristo upang maghari sa mundo sa loob ng literal na 1,000 taon. Pahayag 20. Ngunit ano ang mangyayari bago ang mga kaganapang ito ayon sa Biblia? Ang mga mangyayari sa mga huling araw ayon sa Biblia. Nakalulungkot na hinulaan ng Biblia na patuloy na lalala ang kasamaan, kaguluhan at pagtalikod sa Diyos bago magbalik ang Panginoong Jesucristo. Isinulat ni Apostol Pablo, "Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Datapwat ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama, na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya." 2 Timoteo 3:1-13. Patuloy na tatanggihan ng mga tao ang Diyos at ang kanyang salita at ang kanyang bayan. Ngunit isang araw sa hinaharap, isang araw na walang sinumang nakaalam, wawakasan ng Diyos ang panahon ng iglesia na nagsimula sa Pentecostes noong unang siglo sa Gawa 2. Sa isang pangyayari na tinatawag na rapture o pagdagit sa mga mananampalataya. Sa panahong iyon, kukunin ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Kristo mula sa lupa bilang paghahanda sa kanyang huling paghuhukom. Tungkol sa rapture, sinabi ni Apostol Pablo, "Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang mga nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo ayon sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog o mga nangamatay. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay pa na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito." Unang Tesalonica 4:14-18. Ang pagguho ng kapayapaan at paglago ng kaguluhan bago ang rapture ay aabot sa sukdulan sa paglalaho ng hindi mabilang na tao mula sa mundo. Ang pangyayaring ito ay magdudulot ng kaguluhan at pangangailangan ng isang makapangyarihang leader na tutugon sa mga problema ng mundo. Ang paghahanda para sa leader na ito ay pinoproseso na ng ilang panahon, gaya ng puna ni Arnold Toynbee, isang mananalaysay. Sa pag-impluwensya sa mga tao na magkaroon ng paraming nakamamatay na armas, at gayon din naman sa pagkakaroon ng pagtutulungan sa ekonomiya ng mga bansa sa mundo, dinala ng teknolohiya ang mundo sa isang yugto ng kabalisahan kung saan hinug na tayo upang gawing Diyos ang kahit sinong bagong hari
na maaari magtagumpay sa pagdadala ng kapayapaan at may kakayahang papag-isahin ang mga bansa sa mundo. Mula sa isang nagpanibagong siglang Imperyong Romano, ang organisasyon ng 10 bansa na nagkakaisang Europa, Daniel 7:24, Pahayag 13:1, ay lalabas ang Antikristo at lalagda sa isang kasunduan ng pakikipagpayapa sa bansang Israel na siyang opisyal na pagsisimula ng itinakda ng Diyos na 7 taon ng paghahanda para sa muling pagparito ni Jesucristo. Daniel 9:27. Sa loob ng 3.5 taon, maghahari ang Antikristo sa buong mundo na may pangakong kapayapaan, ngunit ito ay isang huwad na kapayapaan na bibihag sa buong sangkatauhan. Sinasabi sa Biblia, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makatatanan sa anumang paraan. Unang Tesalonica 5:3. Lalala ang mga digmaan, mga lindol at kagutuman. Mateo 24:7. Hanggang sa pagtatapos ng 3.5 taon ng paghahari ng Antikristo, sa panahon ng kanyang pagpasok sa muling itinayong Jerusalem at sa pagpoproklama sa kanyang sarili bilang Diyos at sa pagpapasamba niya ng kanyang sarili sa mga tao. Ikalawang Tesalonica 2:4, Mateo 24:15. Sa puntong ito, tatanggapin ng tunay na Diyos ang kanyang hamon. Sa susunod na 3.5 taon, magaganap ang dakilang kapighatian na hindi pa nararanasan ng sanlibutan kailanman. Hinulaan ni Jesus, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang kahit sinong makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Mateo 24:21 hanggang 22. Hindi mabibilang na buhay at pagkawasak ang magaganap sa mundo sa panahon ng dakilang kapighatian. Gayon din naman, napakaraming tao ang lalapit kay Jesus sa pananampalataya. Ngunit ang kanilang sariling buhay ang magiging kapalit para sa marami. Nasa pamamahala ng Diyos ang lahat ng mangyayari at iipunin niya ang mga hindi mananampalatayang hukbo ng mundo upang kanyang hatulan. Tungkol sa pangyayaring ito, isinulat ni Propeta Joel, "Aking pipisanin ang lahat na bansa at aking ibababa sila sa libis ni Josaphat. At ako'y makikipagtanggol sa kanila roon dahil sa aking bayan at dahil sa aking manang Israel na kanilang ipinangalat sa mga bansa at binahagi ang aking lupain." Joel 3:2. Inilarawan ni Apostol Juan ang digmaang ito sa ganitong paraan. "At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo, nagsisigawa ng mga tanda, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pakikipagbaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon." Pahayag 16:13 hanggang 16. Sa puntong ito, magbabalik na ang Mesiyas. Pupuksain niya ang kanyang mga kaaway at aangkinin ang daigdig na sadyang kanyang pag-aari. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo pagkat matuwid siyang humatol at makidigma. Parang nagniningas na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya ang tanging nakababatid ng kahulugan niyon. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sumusunod sa kanya ang mga hukbong langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May lumabas sa tabak sa kanyang bibig. Gagamitin niya itong panlupig sa mga bansa at pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalang
hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Hiniyawan niya ang mga ibon sa himpapawid. Hali kayo at magkatipon para sa malaking piging ng Diyos. Hali kayo, kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga general, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipon ang halimaw, ang mga hari sa lupa, at ang kanilang mga hukbo upang digmain ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. Nabihag ang halimaw. Nabihag din ang bulaang propeta na gumawa ng mga himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ang ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito inihagis ng buhay sa lawa ng nagliliyab na asopre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo, at nagsawa ang mga ibon sa kakakain ng kanilang mga bangkay. Pahayag 19:11 hanggang 21. Pagkatapos na mapuksa ni Kristo ang hukbo ng mga kalaban na nagtitipon sa lambak ng Armageddon, mag-ahari siya sa mundo sa loob ng 1,000 taon kasama ang kanyang mga banal at muling ibabalik ang bansang Israel sa kanyang lupain. Sa pagtatapos ng 1,000 taon, magaganap ang huling paghuhukom sa lahat ng mga bansa sa lahat ng panahon at sa lahat ng natitirang nilalang sa mundo na susundan ng pangwalang hanggang estado na guguguli ng tao sa dalawang hantungan. Kung hindi sila makakasama ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa magpakailanman, ay dadalhin sila sa lawang apoy sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Pahayag 20 hanggang 21. Ang mga pangyayari sa itaas ay hindi mga kahaka o mga posibilidad lamang. Ang mga ito ang eksaktong mangyayari sa hinaharap. Gaya ng kung paanong naganap ang lahat ng mga hula tungkol sa unang pagdating ni Kristo, magaganap ding lahat ang mga hula tungkol sa kanyang muling pagparito. Ano ang nararapat na maging epekto ng mga katotohanan ito sa ating buhay ngayon? Ito ang tanong ni Pedro. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. 2 Pedro 3:11 hanggang 12. Ang epekto ng mga hula sa hinaharap sa ating buhay ngayon. May 4 na tugon na dapat nating isapamuhay sa liwanag ng mga hulang ito. Una ay pagsunod, na siyang sinasabi ni Apostol Pedro sa ating nabanggit na talata. Patuloy na pinaaalalahanan tayo ni Jesus na maging handa sa kanyang muling pagparito, na maaaring maganap anumang araw at oras mula ngayon. Marcos 13:33 hanggang 37. At mamuhay tayo sa isang paraan na hindi tayo magiging kahiya-hiya sa pagharap sa kanya sa kanyang muling pagparito. Ang ikalawa nating dapat na maging tugon ay pagsamba. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng paraan upang makatakas sa kanyang paghatol sa huling araw. Ito ay ang kanyang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Dapat nating tiyakin na natanggap natin ang kanyang pagliligtas at namumuhay tayo ng may buong pasasalamat sa kanya. Ang ating pagsamba sa lupa ay magpapatuloy sa langit isang araw. At sinayin na nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, "Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa." Pahayag 5:9. Ang pangatlong tugon ay pagpapahayag. Ang mensahe ng pagliligtas ng Diyos at ang katotohanan tungkol sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo ay nararapat na ipahayag upang malaman ng lahat, lalo na ng mga hindi sumasampalataya. Dapat mabigyan ang lahat ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos at nang sila'y maligtas din sa paparating na galit ng Diyos. Sinasabi sa pahayag 22:10, "At sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon." Ang huling tugon ay paglilingkod. Nararapat na maging masigasig ang lahat ng mananampalataya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa paggawa ng mabuti. Hahatulan ang mga mananampalataya ayon sa lahat ng kanilang ginawang mabuti habang nabubuhay sa mundo.
Hindi ang mabubuting gawa ang magdadala sa tao sa langit. Ngunit, ang paggawa ng mabuti ang nagpapakita kung paanong pinahalagahan nila at ginamit ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos. Patungkol sa paghatol na ito, sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. 2 Korinto 5:10. Sa pagbubuod, nasa kapamahalaan ng Diyos ang lahat ng mangyayari at ang lahat ng tao sa mundo. Siya ang may ganap na kapamahalaan sa lahat ng mga bagay at siya ang gagawa ng perpektong katapusan sa lahat ng kanyang sinimulan. Sinasabi ng isang matandang awit Kristiyano, ang lahat ng nilalang ng Diyos, hinulma ng iisang kamay. Si Satanas at ang kaligtasan ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang mga natupad na hula ay katibayan na ang Biblia ay isang hindi pangkaraniwang aklat. Ito ang salita ng Diyos. Daan-daang mga hula sa lumang tipan ang natupad na. Kaya nga't makatwiran lamang na ipalagay na ang lahat ng sinasabi sa Biblia tungkol sa mga kaganapan sa huling araw ay matutupad ding lahat. Para sa mga nakakakilala sa Panginoong Jesucristo at nagtiwala sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon, ang Kanyang muling pagparito ang kanilang dakilang pag-asa. Tito 2:13. Ngunit para sa mga tumatanggi kay Kristo, Siya ang kanilang kinatatakutan. 2 Tesalonica 1:8. Ito ang sentrong katotohanan. Upang makaligtas sa mga paghihirap sa mga huling araw, tiyakin mo na ngayon na tunay kang sumasampalataya kay Jesucristo. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Tesalonica 5:9. Yan ang aming sagot sa tanong na, pamumuhay sa mga huling araw, ano ang mga dapat kong malaman? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.